Bisitahin muna natin yung mga native na naglilimlim. Kasi meron na naman naglilimlim ngayon na dalawa. Pero nangingitlog na rin ulit yung nanay ng mga kiti na napisa. Bale, ang pinakabata dun sa mga kiti ay 18 days. Pero ang nanay nila ay naglilimlim ulit. Yan o. Yan, naglilimlim na siya. Pero hindi niya itlog yung nililimliman niya. Kasi inaalis ko yung mga itlog niya para maranasan naman na makapagpapisa ako ng itlog ng pinakamalaki kong upgraded na native chicken. Ayan o. Yan ang may-ari ng itlog na nililimliman ni Mama Hen. Ito. Yan. Tapos, ito, ayan o. Yan. Nangitlog na ulit at meron na siyang 5 eggs. Ayan o. 5 eggs. Tapos, meron ditong itlog ng yung shamu hulo, yung puti. Yan. Tapos, may nangitlog na bago. So, pinagsama ko na lang dyan. Hindi ko alam kasi kung sino nangitlog sa kanila. Tapos, bukas, tuturuan ko na lang kung saan siya magbabaki. Kasi meron pa namang bakanteng baki dyan, oh. At ito naman yung nanay nila. So, ang mga anak ng mga ito ay puro mga kiti pa lang. Pero naglilimlim na ulit sila. At ito, merong 10 eggs siyang nililimliman ulit. Hinihintay ko yung di ko alam kung sinong nangitlog sa kanilang dalawa. Ito, yung ready to lay na puti. At saka yung, yan, yung parang gray na may puti-puting stripes yung niya. Ito yung shamu hulo na nangitlog ng yung puti. Yan, nangitlog siya dyan. Tapos kinuha ko, nilagay ko doon sa baki. Palilimlimin ko siya doon sa baki, doon sa labas, doon sa native chicken. Kasi itong mga ito, nangingitlog lang sila. Hindi pa ako nagpapapisa ng RIR ulit. Although, meron akong tandang dito. Kasi kung maglilimlim ang dalawang yan, sila ang palilimlimin ko ng mga RIR eggs. Dahil pagkabago ang mga manok ko, hindi ko muna sila pinapalimlim. Maliliit ang itlog kasi. Pag lumaki ng konti, yun, saka pag pangalawang itlog na nila, pwede na silang maglimlim ng sarili nilang itlog. Parang ito, hindi ko pinalimliman yung una niyang itlog noon. So, ibang itlog ang nilimliman niya. Tapos, yung pangalawa, yun, sarili na niyang itlog. Ngayon, hindi na naman niya sariling itlog. Kasi, pararanasin kung, magkaroon ng kiti na mula dyan, Yan. So, nag-cross ng, crossbreed ng yung RIR na tandang at saka, yan. Hindi sila magkamag-anak. Ito yung mga kiti ng mga naglilimlim ngayon. So, mga kiti pa silang lahat. 18 chicks lahat yan. May inihalo lang ako na 6 dito na, mag 1 month na. Pero anak pa rin nila yung 3 na yun, yung nangingitlog at saka yung naglilimlim. So, pagka medyo lumaki-laki ang mga yan, lilipat ko sila ng, tirahan. Kasi by that time, wala na itong mga ito dito sa growing pen na to. Brooder at the same time growing pen tong mga to. Kasi nung nilagay ko ang mga yan dito, 2 weeks pa lang sila. Pero ngayon, 72 days na sila ngayon. Almost magti 3 months na. 9 heads na lang. Nawala na yung 3 kasi binili nila. So ito, inihintay ko lang. Meron nang may-ari yung 5 dyan, yung 5 pulet. Kasi 5 ang babae dyan Ayan Tapos mayroon na lang 4 na lalaki dito. Pero meron na ring may-ari. Hinihintay na lang. Mabibigat ang mga to kasi kumpleto yung nila, yung pagkain nila sa maghapon. At saka hindi sila nawawalan ng tubig. Meron talaga pinagsasalit ko. Ngayon naka plain water sila. Pero inalis ko yung container na nilagyan ko ng malunggay kagabi. Naubos nila So ngayon, naka plain water sila. So maglilinis muna. Yan, maglilinis muna tayo para pagkagabi, clear yung hingahan nila. Kasi pag hindi mo lilinisin paghapon, wala. Magiging malungkot ang mga manok at madaling magkasakit. Kaya ganun ang ginagawa ko. Naglinis na ako kaninang umaga. Pero pagbago ako magsara ng bahay nila, nililinisan ko ulit para masigla sila.
na maumagahan. Ganun dapat. Lalo na kung kaunti lang naman ang manok mo. No? Diba? Eh, ba't hindi mo pasisipagan na maglinis? Para walang problema. Kaya ang mga manok ko, awan ang Diyos, hindi naman hindi sila gaanong nagkakasakit na At saka napakasaya nila. Meron lang isa noon na parang mag-uumpisa siyang nung tag-ulan, nung umuulan-ulan na bigla-bigla umuulan. Meron lang mag-uumpisang kuray sa sana. Pero ginamot ko yun ng oregano at saka binigyan ko ng barley para lumakas yung immune system niya. Lumakas yung katawan niya. So awa ng Diyos, 2 araw okay na siya. Kasi pag umpisa pa lang na ganon, hindi mo kailangan na patagalin. Huwag mong mulagatan. Huwag mong mulagatan talaga. Hindi, talaga. Padimbul mulagatan, no, kasi nga dati makita mo nga, aglualwa, wano, agpisik-pisik. Kasi pag minulatan mo lang yon, iisipin mo kung anong nangyayari sa kanya, lalala yun, magkakahawa-hawa. Ganun lang. Kaya masisigla sila. Bukod dun sa kompletong pakain. At saka inumin. Sabi ko, titigil na muna ako, magre-rest muna ako na magpapisa ng kiti. Kaso, kung kailan ko inisip na magpahinga, doon naman ako hinahanapan ng manok na native. Kasi dito sa amin, talagang mahilig silang mag-ulam ng native chicken. Marami pa rin ang nag-uulam ng broiler. Siyempre kasi yun yung pinakamadaling bilhin, no? Diba? Napunta ka lang sa market, meron na. Pero itong native chicken, hinahanap talaga nila kung saan merong available na pwede nang ulamin. Kaya marami pa rin dito sa amin ang nag-aalaga. Kaya lang nga, backyard. Karamihan kasi, pag native chicken talaga, backyard farming ang ginagawa. So, itong RIR mamaya, uuwi na siya. Kasi pagka, pinaghahati ko sila ng schedule ng yung kasama niyang tandang. Ipapasok ko na siya mamaya sa pen nila. Para wala akong isipin pag madilim na. Hanggang dito na lang muna tayo. Next time ulit yung lecture. Binisita ko lang tong mga to. Kasi paghapon na ganito na, tinitingnan ko muna sila. Tapos pag okay na nakita ko, yun, maglilinis na ako. Kaya dun sa isang pen, isa brooder growing pen na yon, nilinisan ko na. Madali lang naman maglinis kasi kaunti na lang ipot nila paghapon. So mamaya, magsasarado na ako ng bahay nila. Yun, relax na ako. So hanggang dito na lang. Sana yung mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na. Paki-like na rin ang video. At saka hit ang notification bell. Paki-share na rin. Salamat sa inyong lahat na nag-share. At saka salamat sa mga bumibisita palagi dito sa channel ko. Thank you sa inyong lahat ng mga subscriber. Sana pagpalain tayong lahat at panatilihing masigla ang ating alagang mga manok.